Hello everyone! Welcome back sa ating video na kung saan ini-encourage natin ang bawat isa para magdigin, mag-swimming sa Word of God. At habang nagbabasa tayo ng Biblia, ipagpapatuloy natin ang naputol nating journey sa Europe dahil nawala ang aking mga memory card. So ito lang ang mga na-save ko. And sa trip na ito, papunta tayo ng Switzerland. Kasalukuyan tayo naglalakbay sa France. So, nagsimula tayo sa Italy at pumunta lang tayo ng konti sa France para makarating kasi ang tataas ng bundok sa may Switzerland. So, hindi namin kaya at kailangan naming mag-iba ng rota. Yan ang update. Ito ay spring na. No? Spring na, medyo madulas ang kalsada kung maulan, pero hindi ganun kalamig. Hindi katulad sa Finland. Ganun pa man, napakabuti ng Panginoon dahil nakita natin ang isa sa magagandang ski resort dito sa France. Pinuntahan natin yan at nakita natin ang magagandang mountain area, landscape na makikita nyo naman para na rin tayong nasa Switzerland. Ito ay simula pa lang ng biyahe dito sa France. Ang pag-ibig, pananampalataya at tagumpay. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus, ang Kristo, ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus na naparito sa mundo ay napatunayang anak ng Diyos sa pamamagitan ng tubig, nang magpabautismo siya, at sa pamamagitan ng dugo nang mamatay siya. Hindi lang sa tubig, kundi sa pamamagitan din ng dugo. At ang mga bagay na ito'y pinatotohanan din sa atin ng banal na Espiritu. Dahil ang Espiritu ay katotohanan. Kaya, may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang banal na Espiritu, ang tubig ng magpabautismo siya, at ang dugo ng mamatay siya. At ang tatlong ito'y nagkakaisa. Tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ngunit higit na maaasahan ang patotoo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo ng Diyos. Ang sino mang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanya, ang anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya, ang anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. Nakakatuwang isipin kapag pinag-uusapan natin na meron na ba tayong buhay na walang hanggan. Lagi natin sagot positibo. Oo na dahil na kay Kristo tayo. Ngunit kung minsan, nane-neglect naman ng mga karamihan na Kristiyano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan nakakalimutan natin kung gaano ito kahalaga. Ngunit napakagandang mensahe mga kapatid na ang pag-ibig natin sa Diyos ang nagpipatibay ng ating mga pananampalataya.
Kaya nga kung mahal talaga natin ang Diyos, nasa atin siya, nananahan siya sa ating puso, at tayo naman ay sumusunod sa kanyang mga utos, nakikita ito sa ating mga buhay. At kapag nakikita ito ng bawat isa sa ating mga pagbabago, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, doon nagiging isang buhay na patotoo ang ating Panginoon sa pananampalataya na meron tayo. Ibig sabihin, yung pagbabagong buhay natin, tuloy-tuloy at nakikita talaga. Nagiging magandang testimony na kung dati ganito tayo, ngayon hindi na tayo ganon. Dahil binago tayo ng Diyos. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. At napakaganda rin sinasabi dito na ang Panginoon mismo nagpapatotoo na ang Panginoong Hesukristo ay mula sa Kanya. Na ang ibig sabihin nito, may pundasyon ang ating pananampalataya. Ano? Simula nung siya'y bautismuhan sa pamamagitan ng tubig, ganun din nung siya ay mamatay, at ang dugo niya ang luminis sa ating mga kasalanan. Ang buhay niya naging handog. At higit sa lahat, ang paglukob ng banal na Espiritu sa atin. Ang pagsama ng banal na Espiritu, ang pagtulong sa atin kung paano tayo mamumuhay. Madaling isipin, ano? Napakagandang pagbulay-bulayan ng ganitong mensahe. Mas nare-refresh tayo na sandali lang. Ito na nga pala ang buhay na meron ako ngayon. Ito na nga pala ang buhay na meron ako sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi na ako ang dating ako. Ako'y bago na. At dahil sa pagmamahal natin sa Kanya, sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kasiguraduhan na yung mga bagay na imposible, nagiging posible. Kung minsan nahihirapan tayong unawain ang pananampalataya o ang relasyon na tinatahak natin, may mga doubts, may mga challenges, pero hindi malilimutan ng Diyos na ikaw na nagbigay ng kanyang pag-ibig, pananampalataya, ay habang buhay na may pagkakataon para gawing tama mga pagkakamali natin. Again, ang pagbabagong buhay talagang nasa tulong talaga yan ng Diyos, ng banal na Espiritu. Kung walang pagbabago, wala ang banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu, ibig sabihin nun, wala tayo sa Diyos. Ang conviction, ang kapayapaan, at ang pag-ibig sa Diyos, yan nagiging sign na tayo nasa Kanya. Nagiging tayong buhay na patotoo sa Ama at sa mundong ito. Isang karangalan na tayo ay magkaroon ng magandang patotoo. Kahit mahirap yun, alam natin na hindi simple. Pero magagawa natin. Kaya nga, ang pag-ibig sa Diyos sa inususi natin sa magandang tatahakin hanggang sa dumating siya. Gaano natin kamahal ang Diyos? Anong mga kaya nating isakripisyo kapag sinabi nating mahal natin siya? Kasi una naman na hindi natin alam kung paano talaga magmahal. Ang mahal na alam natin minsan pagka makasarili, no? Pero ngayon, isang magandang tanong. Mahal ba natin ang Panginoon? Mahal mo ba siya? At kung mahal mo siya, ano mga bagay na kaya mong isakripisyo para sa Kanya? Ano mga bagay na kaya mong ibigay sa Kanya? Ikaw lang makakasagot niyan. Dahil nga,
sa Diyos ang tumitingin ng Panginoon sa puso ng tao, hindi lang sa mga binibigay natin. Maraming nakikita ang Diyos na hindi natin nakikita. Pati puso natin. Mahirap manghusga, mahirap mag-assume. Dahil kung tutuusin, ang Diyos lang ang makakapagsabi ng katotohanan. Kaya magandang pagbulay-bulayan itong tanong na to. Anong klaseng pag-ibig meron tayo ngayon? Tatagal kaya yan? Nasa atin ba talaga ang banal na espiritu? At anong klaseng pagmamahal ang meron tayo? Pagbulay-bulayan natin para mas lumalim ang pagmamahal natin sa Panginoon. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga kapatid.